10 magkakapatid, itong sina Shera. Habang ang kanyang mga magulang naman ay namamasukan lamang bilang magsasaka. Kaya talagang hindi kayang lahat ay mapag-aral ng sabay-sabay. Maswerte na nga sila kung sila'y makakakain ng 2 beses sa isang araw. Mawala na po tayong bigas, saad ni Shera. Ako anak, wala pa ang tatay mo, hindi pa umuwi hanggang ngayon. Sambit naman ng nanay niya. Paano yan, Nay? E di maglalaga na lamang po muna ako ng kamote at saging para may makain po tayo ngayong tanghalian. Sige anak, pasensya ka na ah. Wala kasi talaga akong pera ngayon eh. Hindi pa kasi kami pinapasahod ng tatay mo. Saad naman ng kanyang nanay. Mahirap lamang sila kaya talagang pangarap ni Shera na makapagtapos ng pag-aaral. Business management ang gusto niyang propesyon pagdating ng araw. Nasa high school na siya dahil siya ang panganay. Naku, hindi ka rin naman makakatapos kaya bakit pumapasok ka pa? Tumulong ka na lamang sa mga magulang mo sa pagsasaka at pagbibilad sa araw. Saad ng kanilang kapitbahay habang tumatawa pa. Hindi po mangyayari yan. Pipilitin ko pong makapagtapos ng pag-aaral para hindi lang po kamote, saging at tirang isda ang makakain ng pamilya ko. Sagot niya sa mga pakialamerang kapitbahay nila. Masakit para sa kanya ang mga salitang naririnig sa paligid. Pero mas nagbibigay naman ito ng lakas ng loob sa kanya para mas lalo pang mangarap. Pagdating niya sa paaralan, "O Shera, ito ang mga uniforme ng mga anak ko na pinaglumaan. Maliliit na din kasi kaya hindi na nila masuot. Sigurado akong magkakasya pa yan sa'yo para naman may pamalit ka sa uniforme mo." Saad ng isang guro sa kanilang eskwelahan. Naku, salamat po ma'am. Matutuwa po nito si nanay. Masayang pasasalamat ni Shera sa guro. Nagsimula na din ang kanilang klase. Sa tuwing uwian nila ay umaangkat muna si Shera ng mga kakanin upang itinda bago umuwi sa kanilang bahay. Palitaw, Biko, puto kayo dyan. Bili na po kayo, mainit-init pa. Sigaw ni Shera habang naglalakad sa kalsada. Neng, pabili ako 2 biko. Saad ng babae. Eto po ma'am, 15 po ang isa. O ito ang bayad, Neng. Napakasipag mo namang bata. At di ka pa ata umuwi, iha. Naka-uniforme ka pa eh. Saad ng babae. Opo, bago po kasi ako umuwi ay nagtitinda po muna ako para may pambili kahit 1 kilong bigas lang po. Sagot naman niya. O siya, sana'y makaubos ka, Ning. Pag-ingat ka. Saad pa ng ginang. Nagpatuloy sa pagtitinda si Shera. Bandang 6:00 na nga ng gabi ay nag-ingreso na siya ng kinita sa kinuhaan niya ng kakanin. Naku, Aling Magda, may natira pong ilang piraso eh. Gagabihin na po kasi ako masyado. Saad ni Shera. Okay lang yan, Shera. Nakarami ka pa din naman. O, ito ang parte mo. 100 piso yan. Saad ni Aling Magda. Salamat po. Mauna na po ako. Kaagad namang umuwi si Shera na may dalang 1 kilong bigas. Nay, ito po oh. 1 kilong bigas, 3 itlog at sardinas. Naku, salamat anak. Nakabili na rin ng tatay mo ng 5 kilong bigas at nagpapahinga na siya ngayon. Saad ng nanay niya. Mano po tay, kamusta po kayo? Gusto niyo po bang masahihin ko ang likod niyo? Tanong ni Shera. Ay mainam nga anak, salamat ha. Sagot nito. Sige po tay, mamaya po pagkatapos ng hapunan natin. Sambit naman ni Shera. Masayang kumain ang mag-anak na iyon. Dahil kakagaling lang ng kanilang tatay sa bukid sa kabilang bayan upang dumiskarte ng pambili ng pagkain. Kaya may uwi itong 3 latang sardinas at 5 kilong bigas. Pakiramdam tuloy nilang magkakapatid ay kumakain na sila ng napakasarap na manok. Tay, dito po ba sa taas? Tanong naman ni Shera. O anak, dyan nga. Naku, salamat talaga sa pagmamasahe sa akin anak ha. Masakit kasi talaga ang likuran ko eh. Nagbuhat kasi kami kanina ng mga punong kahoy sa gubat anak. Sagot naman ng tatay niya. Huwag po kayo mag-alala, tatay. Kapag masakit po, sabihin niyo lang po at mamasahihin ko po. Salamat, anak. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Tanong nito. Okay naman po, tay. Matataas naman po ang grades ko. 1 taon na lamang po at graduate na po ako ng high school, tay. Masayang hayag ni Shera. Oo, anak. Dapat kahit isa sa ating pamilya makatapos ng pag-aaral. Huwag mo na lang papansinin ang sinasabi ng ibang tao. Lalo ng mga kapitbahay natin kasi masasakit talaga sila magsalita eh. Hindi natin hawak ang pag-iisip nila. Paliwanag ng tatay niya. Opo tay,
Mas lalo ko pong ipapakita na nagpupursigi po ako. Saad naman ni Shera. Kinabukasan nga ay kailangan na ulit umalis ng kanyang tatay para magsaka. Naipasok na po ako. Magtitinda na lamang po ako ulit mamaya ng kakanin. Paalam ni Shera. Sige anak, mag-iingat ka ha. Ang kanin mo, binaon mo na ba? Tanong ng nanay niya. Opo nay, nasa bag ko na po. Siya nga pala nay, may mga pinaglumaan pong uniforme na binigay ang aking guro. Nariyan po sa bag na dala ko kahapon. Tignan niyo na lamang po. Saad nito. Sige anak, ako na ang bahala. Sagot naman ng nanay niya. Nakapasok na nga sa eskwela si Shera. Pinagtitiisan niya din ang bag na may kalumaan na at nakailang tahi na rin ang kanyang nanay dito. Good morning ma'am. Bati ni Shera. Good morning din Shera. Bati sa kanya ng guro. Umupo na nga sa kanyang upuan si Shera at handa nang makinig ng leksyon. Ngayon class, gusto kong isa-isa kayong tumayo sa unahan para banggitin ang mga pangarap ninyo at bakit ito ang napili ninyo. Saad ng kanilang guro. Isa-isa na nga silang tumayo. Ang iba ay gustong magpulis. Iba naman ay doktor at abogado. Habang si Shera naman ay gustong maging negosyante. Paglaki ko po, gusto ko pong maging isang successful na negosyante. Dahil pag yumaman na po ako, ay gusto ko pong tumulong sa mga batang kapuspalad sa buhay na nangangarap na balang araw ay matatamo nila ang kanilang mga pangarap katulad ko. Nahirap kami pero patuloy akong mangangarap upang sa ganun ay mabago ko ang buhay namin. Masayang sagot ni Shera. Nagpalakpakan naman ang kanyang mga kaklase at guro. Mahusay, Shera. Nakakatuwa at gusto mong maging negosyante para tumulong. Saad ng kanyang guro. Salamat po, ma'am. Sagot ni Shera. Pagdating nga ng uwian, ay kaagad na dumiretso si Shera sa tindahan ng kakanin. Aling Magda, magtitinda na po ako ulit ngayon ng kakanin. Saad niya sa matanda. O sige Neng, teka bibilangin ko muna. Sagot ng matanda. At maya-maya ay nagtinda na nga ulit siya. Marami naman ang bumili sa kanya ngayong araw, di katulad nung una. Nakaubos nga ng paninda itong si Shera. Aling Magda, nakaubos po ako ngayon. Masayang sabi ni Shera. Naku, oo nga iha. Malaki-laki ang tutubuin mo ngayon. Saad ng matanda. O ito ang 200 piso. Dinagdagan ko na. Saad ni Aling Magda. Naku, maraming salamat po, Aling Magda. Pambili namin po ito ng 2 kilong bigas ngayon. At ilang pirasong ulam, malaking tulong na po ito. Kaagad namang bumili ng bigas at ulam ang dalagita. At masayang naglalakad pa uwi sa kanilang tahanan. Pagdating sa bahay ay agad na sinalubong ang kanyang nanay. Nay, ito po ang 2 kilong bigas at ulam. Nakaubos po ako ng kakanin ngayon. Masayang balita ni Shera. Aba, maganda nga yan anak. Nakakatuwa at ilang araw ding kanin ang mga kain natin at hindi kamote. Natatawang sagot ng kanyang nanay. Opo nay, kahit walang maraming ulam basta't may kanin po ay ayos na po yun. Sagot naman ni Shera. Masaya ngang kumain ang mag-anak. Sarap na sarap ang mag-anak sa simpleng nakahain sa hapag. Hindi din nagtagal ay nakagraduate na nga ng high school itong si Shera. Bagay na sobrang ikinasaya ng kanyang mga magulang. Anak, proud na proud kami sa'yo. Ang galing mo anak. Saad ng kanyang nanay at tatay. Nay, tay, lahat po yun ay para sa inyo. Kayo po ang lakas at inspirasyon ko. Huwag po kayong mag-alala. Magiging isang mahusay na negosyante po ako balang araw. Saad niya. Oo anak, mangyayari din yan pagdating ng tamang panahon. Sagot ng kanyang nanay. O siya, kumain na po tayo. Baka magkaiyakan pa po tayo eh. Saad naman ni Shera. May ilang kapitbahay din ang nagpunta sa kanilang maliit na bahay. Tanging pansit at tinapay lang naman ang nakayanan ng kanyang magulang na ihanda. Pinag-ipunan pa nga ito ng ilang buwan ng kanyang tatay, kaya't lubos-lubos ang kanyang pasasalamat sa kanyang magulang. Nay, tay, salamat po. Kahit wala talaga tayong pera, ay pinag-ipunan niyo pa talaga ang handa sa araw ng aking pagtatapos. Saad niya habang naiiyak. Anak, ano ka ba? Alam naming mahalaga sa iyo ang araw na ito. Saka minsan lang tayo magpansit anak, halos ngayon nga lang eh. Saad ng kanyang ina.
Huwag po kayo mag-alala, Tay, Nay. Pangako po, giginhawa rin po ang buhay natin balang araw. At magkakaroon po tayo ng malaki at magandang bahay. Makakapag-ulam din po tayo ng baboy at manok. Saad niya. Dahil doon, ay nagyakapan ang pamilya at napuno sila ng saya. Kaagad namang nag-enroll ng kolehiyo, malapit lang din sa lugar nila itong si Shera. Nay, mag-enroll na po ako. Subukan ko din pong humanap ng scholarship sa school. Paalam ni Shera. Sige anak, mag-iingat ka ah. Wala nang tatay mo maagang umalis para magsaka. Hayag ng kanyang nanay. Sige po, Nay, mauna na po ako. Nagsaing na din po pala ako. Sambit ni Shera. Naglakad lamang papuntang eskwelahan si Shera dahil ito na din ang pinakamalapit na paaralan para sa lugar nila. Pagdating sa entrance ng paaralan, Good morning po, mag-enroll po. Saad niya sa guard. Kompleto na ba ang requirements mo, Iha? Guard, good moral, saka Form 137? Tanong ng guard. Opo, Kuya Guard. Nandito na po lahat. At napapotocopy ko na din po. Sagot naman niya sa guard. Sige, Iha. Diretso ka lang sa unang window, kumuha ka ng form, at sa pangalawang window mo naman ipapasa ang requirements mo. Paliwanag ng guard. Sige po, salamat po, Kuya Guard. Sagot naman niya. Dumiretso na nga si Shera sa University Registrar. Kaagad namang binigyan siya ng form para sa admission at agad niya ding pinasa ang kanyang mga requirements. Ma'am, ito na po lahat ng requirements ko po. Saad ni Shera. Sige, akin na, Neng. Ma'am, magtatanong na din po pala ako kung saan po ako pwedeng mag-apply ng scholarship. Marami namang scholarship dito, Neng. Kung mataas-taas naman ang average mo, ay mag-full academic ka. Mag-apply ka dun para mas malaki ang scholarship. Saad ng staff ng school. Sige po, ma'am. Ano-ano po ba ang requirements para po sa full academic scholarship? Tanong pa ni Shera. Eto, Neng. Photocopy ng card, saka ito bibigyan na din kita ng form sa scholarship. Pagtapos mo i-fill upan, ipasa mo na agad para ma-process na din kaagad. Marami kasi kayong nag-a-apply kaya dapat agahan mo ang pagpasa. Saad pa ng staff. Sige po, ma'am. Salamat po. Ipapasa ko din po agad ito sa window 3. Masayang nag-fill up ng form si Shera, kaya't kaagad na natapos at naipasa niya agad sa window 3. Magandang araw po. Magpapasa po ako ng form para sa scholarship po. Sige, Neng, patingin ako kung kumpleto ng requirements mo. Hayag ng staff. Okay na to, Neng. Sige, maghintay ka na lang ng post ng list of names dyan sa billboard bago magsimula ang klase. Okay po, ma'am. Salamat po. Sagot ni Shera. Masayang naglakad pa uwi si Shera dahil maganda ang balita niya sa kanyang mga magulang. Habang naglalakad ay nakita niya sa daan ang kanilang mga kapitbahay. O Shera, saan ka nang galing at mukhang masayang-masaya tayo ah? Tanong ng kapitbahay. Sa school po. Nag-enroll po ako sa kolehiyo. Sagot naman ng dalagita. Naku! Ba't nag-enroll ka pa? Siguradong hindi naman makakayanan ng magulang mo yan. Ang laki na nga ng utang niyo sa mga tindahan tapos ngayon, mag-aaral ka pa talaga? Pangiinsultong sambit ng kapitbahay. Ano po bang pakialam niyo? Buhay po namin ito. Huwag niyo po kaming pakialaman. Sagot agad niya dahil talagang di na niya kinaya ang mga salitang sinasabi sa kanya. Ha? Pakialam? Ang akin lang, huwag ka nang magsayang pa ng pera. Alam naman natin na mas mahirap pa kayo sa daga, ano? Kung dati ay kakanin ang tinitinda mo, ano naman ngayong kolehiyo ka na? Tanong ng kanilang kapitbahay. Kahit ano po ang itinda ko, gagawin ko po para makapagtapos ng pag-aaral at maging negosyante. Wala na po kayo doon. Sagot ng dalagita. Hay nako, tignan na lang natin sa mga sumusunod pang araw. Natatawa na lang talaga ako sa'yo eh. Tumatawa pa ito bago lisanin ang kinakatuyuan ni Shera. Naglakad na din siya pauwi sa bahay nila. O anak, nandyan ka na pala. Bakit naman nakasimangot ang mukha mo? Tanong ng kanyang nanay. Paano ba naman ho kasi, Nay? Nakasalubong ko sa daan yung kapitbahay natin na si Aling Pasing. Alam niyo po ba na sabi niya sa akin na dapat daw ay hindi na ako mag-enroll pa? Dahil mas mahirap pa daw tayo sa daga at hindi rin naman daw po ako makakapagtapos. Hayag ni Shera sa kanyang ina. Anak,
Dapat sanay ka na sa mga tao rito. Ganyan naman sila talaga. Nauuna mo ng humusga bago maniwala. Ipakita mo na lang sa kanila na nagkamali sila sa'yo. Saad pa ng kanyang ina. Bigla namang bumalik ang saya ni Shera. Oo nga pala, Nay. Nag-apply na din po ako ng full academic scholarship para 100% po talaga na wala tayong babayaran sa school. Naku, maganda nga yun, anak. Sana naman makasali ka sa mga mabibigyan ng pagkakataon. Bawas isipin rin ang tuition mo. Alam mo naman, bago-bago pa lang na umuusad ang tatay mo ngayon. Sad pa ng kanyang nanay. Sige po, Nay, pahinga lang po ako. Ako na pong magtitiklop mamaya ng mga sinampay nyo. Saad at paalam na din niya. Sige anak, pahinga ka na muna. Kaagad namang pumasok ng kanilang kwarto si Shera upang magpahinga. Sa kabilang banda naman, ay talagang napaisip ang nanay niya dahil siguradong marami-rami din ang gastusin sa kolehiyo. Kaya't nagpa siya na muna siyang patigilin ng iba niyang anak upang hayaan na munang makatapos sa pag-aaral ang panganay niya. Hihintayin na lamang ng kanyang nanay na makauwi ang kanyang tatay para mapag-usapan ng isang malaking desisyon na iyon. Isang buwan bago ang pasukan ay muling bumalik si Shera sa university para tignan ang paskil sa billboard ng school kung nandoon ang kanyang pangalan. Pagpunta niya sa school ay tinanong siya ng guard. Saan po tayo? Saad nito. Kuya guard, titingnan ko lamang po ang list of names ng scholarship. Nag-apply po kasi ako. Ganun ba? Sige iha, pumasok ka na. Kaagad namang binilisan ang paglalakad patungo sa billboard na malapit sa college register. List of name for full academic scholarship. Wala dito. Second page nga. Wala pa din. Sunod na page. Saad niya. Lumaki ang kanyang mga mata nang makita ang pangalan niya sa ikatlong page ng list of name. Sobrang saya niya at napatalon pa nga siya at kitang-kita ng iba pang tumitingin sa listahan. Paglabas ng university, hindi magkanda humayaw ang galak at saya ni Shera. Talagang patakbo na nga ang lakad niya pauwi ng kanilang bahay. Nay! May maganda po akong balita! Saad niya habang hinahanap kung nasaan ang kanyang ina. Oh, ano ba yun anak? At malayo ka pa lamang sumisigaw ka na. Natutulog kasi ang tatay mo. Hinaan mo kaunti ang boses mo. Nay! Nakapasok po ako sa full academic scholarship! Saad niya. Gulat na gulat ang nanay niya at napasigaw na din. Ano anak? Talaga ba? Naku, napakagaling mo anak. Talagang proud ako sa'yo. Sambit ng kanyang nanay na puno ng saya. Kaagad na ding nagising ang tatay niya dahil sa lakas ng boses nilang mag-ina. Ano ba ang ingay niyo? Ano bang meron? Tanong agad ng tatay niya. Tay, nakapasok po ako sa full academic scholarship. Ibig sabihin po, wala po akong kailangang bayaran sa school. Masayang balita niya sa kanyang tatay. Talaga anak? Wow, ang galing mo naman. Manang-mana ka talaga sa akin. O nakakbang mo na ito anak. Kaya pag-iigihan mo pong mabuti ha. Saad naman ng kanyang ama na talagang napakasaya ng mga araw na iyon. Opo tay, pag-iigihan ko pa po. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito. Sagot naman ni Shera. Siya nga pala anak, may nais akong sabihin sa inyo ng tatay mo. Saad ng kanyang ina. Ano yun ma? Parang napakalaga naman. Upang mas matustusan ka namin sa pag-aaral mo, titigil na muna ang mga kapatid mo sa pag-aaral. 4 na taon lang naman. Pagkatapos mo, babalik na ulit sila. Hayag ng kanyang nanay. Naisip ko na din yan anak. Kasi talagang di namin kayang pagsabay-sabayin kayong magkakapatid. Dahil ikaw naman nang nasa kolehiyo na, dapat mapagtuunan ka ng pagtustos talaga. Paliwanag pa ng kanyang tatay. Kung wala na po talagang ibang paraan, Nay, Tay, wala naman po akong magagawa. Huwag po kayong mag-alala. Makatapos lang ako ay tutulungan ko po talaga kayo. Sobra-sobra na po ang binibigay niyong suporta sa akin. Hindi po kayo katulad ng iba dyan na pinatitigil na ang anak nila para magtrabaho na din. Saad ni Shera. Anak, suportado ka namin ng tatay mo simula pa umpisa. Sobrang ikinalungkot ni Shera na kailangan pa ng mga kapatid niyang tumigil sa pag-aaral. Kaya naman wala siyang sinayang na oras at araw. Talagang ginalingan niya at ibinigay ang lahat para sa pag-aaral sa kolehiyo. Sa una, nahirapang mag-adjust si Shera dahil wala naman itong kakilala sa campus. Nang isang araw ay, business management din ba ang kurso mo? Tanong ng isang babae kay Shera.
Oo eh. Nahihiyang sagot naman ni Shera. Buti naman. Finally, may nakita na akong same ko ng department. Kaya na pa kasi ako naghahanap eh. By the way, I'm Anna. Hi Anna, ako naman si Shera. Nice to meet you, Shera. Sagot pa ni Anna. Sa'yo din, Anna. Sagot ni Shera. Tara na, pumasok na tayo sa room, baka nagsisimula na. Yaya naman ni Anna. Unang araw ng pasok sa kolehiyo, mabuti at may nakilala agad si Shera, kahit hindi na din siya gaanong nahihiya sa iba pang kaklase. Mabait si Anna sa pakiwari ni Shera. Tara kain tayo, lunch break na. Saad ni Anna. May baon naman akong kanin at saka nilagang itlog. Dito na lang ako, Anna. Ano ka ba? Samahan mo na ako tapos dito na tayo kakain. Anyaya ni Anna. Pumunta na nga sila sa kantin. Bumili ng ulam at kanin si Anna. Nagtaka naman si Shera dahil 2 ulam ang binili nito at umorder pa ng 2 fries. Tara na sa room. Yaya ni Anna. Eto, Shera. Sa'yo ang 1 ulam at 1 fries. Hala, hindi na, nag-abala ka pa. Baka wala ka ng pera. Ano ka ba, wala pa naman sa 50 yan. At saka may allowance naman ako, bigay ng daddy ko. Saad ni Anna. Sana all may allowance. Sagot ni Shera. Bakit? Wala ka bang allowance? Tanong ni Anna. Wala akong ganyan eh. Tanging pagbabaon lang ng kanin at ulam ang meron ako at nilalakad ko lang papasok at pauwi sa bahay. Mahirap lang naman kami, Anna. Kwento ni Shera. Talaga ba? Naku, pasensya ka na ah. Kaya pala ganun na lang tingin mo sa akin kanina nang madami akong bilhin. Huwag kang mag-alala. Dahil ikaw ang una kong nakilala dito, ikaw na din ang best friend ko ngayon. Masayang sabi ni Anna. Salamat dito sa ulam at fries ha. Ngayon lang ako makakatikim nito. Madalas kasi kamote at balinghoy lang ang ginagawa kong fries. You're welcome. Wala yan. Hayaan mo bukas dadalhan kita ng 1 kilong fries para makatikim din ng mga kapatid mo. Naku, wag na Anna. Nakakahiya na. Ano ka ba? Hindi ka naman ang hihingi. Kusa ko itong binibigay sa'yo. Mabait ang pamilya nila Anna. Mahilig silang tumulong sa mga charity, lalo na sa mga bahay ampunan. O paano bukas na lang ulit ha? Mauna na ako, andyan na sundo ko eh. Paalam ni Anna. Sige, ingat ka Anna. Masayang umuwi si Shera dahil may maganda na naman siyang kwento sa kanyang nanay. Nay, maganda po ang unang araw ng kolehiyo ko. May nakilala po akong babae. Ana ang pangalan niya. Magaan po ang loob ko sa kanya, Nay. Nilibre pa nga po ako ng ulam at fries eh. Kaya ito po, binawasan ko lang po ng sabaw itong minudo. May uulam pa po natin ito mamaya. Saad ni Shera. Aba, oo nga anak ha. Kakakilala mo pa lang, pero nilibre ka na agad. Mukhang mabait nga anak. Sagot ng kanyang nanay. Mabilis na lumipas ang araw, buwan at taon dahil huling taon na ni Shera sa kolehiyo. Bes, last year na natin to sa campus. Saad ni Shera. Oo nga bes eh. Parang kailan lang kakilala lang natin. Ngayon ito na, huling taon na natin dito. Excited na akong magkatrabaho. Naku, sinabi mo pa. Ako din excited nang makapagtrabaho, nang makatulong na ako kay nanay, at makabalik ulit sa eskwela ang aking mga kapatid. Saad ni Shera. Huwag ka mag-alala bes. Kaunti na lang, darating ka din dyan. Halos hindi magkanda humayaw ang saya ni Shera dahil kasali sila ni Anna sa mga magtatapos na cum laude. Nay, Tay! Sa 1 linggo na po pala ang graduation ko. Gusto ko po nandun kayo ng mga kapatid ko. Saad ni Shera. Oo naman anak. Huwag kang mag-alala. Nandun kami. Kompleto tayong pamilya. Excited na nga itong nanay mo eh. Saad ng kanyang tatay na noon ay kakauwi lang galing sa bukid. Opo tay, dapat kompleto po tayo. Mahalagang araw to ng buhay ko eh. Makakatulong na din po ako sa inyo ni nanay. Saad niya. Dumating na nga ang araw ng kanilang pagtatapos. Congrats, Bes! Finally, ito na tayo. Tapos na. Masayang bati ni Anna. Oo, Bes. Congrats din ah. Sagot naman ni Shera. Hi po, Tito. Hi po, Tita. Bati naman ni Anna sa mga magulang ni Shera. Hello, Iha. Congrats sa inyo ah. Sagot ng kanyang tatay. Thank you po. Sagot ni Anna. Tanging mga tita lang kasi ni Anna ang umattend sa araw ng pagtatapos niya. Kaya matapos ang graduation ay nagpa siya itong sa bahay na lang nila Shera mag-celebrate.
Pagkatapos ng araw na yun ay kaagad na ngang nag-apply ng trabaho si Shera sa isang malaking kumpanya. Hindi naman siya nabigo dahil malakas ang loob niya at sadyang may taglay kasi talaga siyang diskarte at katalinuhan. Habang si Ana naman ay nasa abroad na kasama ang kanyang mga magulang. Naipasok na po ako sa trabaho. Sa unang sahod ko po, ibibigay ko po sa inyo. Saad ni Shera. Anak, salamat ah. Ito palang mga kapatid mo ay sasabay na lang daw sa'yo sa pagpasok. Hayag ng nanay niya. Sige na, ialis na po kami. Habang naglalakad patungong trabaho, nakasalubong niya ang kapitbahay nila na walang ibang ginawa noon kundi ang maliitin at husgahan sila. Shera, congrats ha, graduate ka na pala at may trabaho ka na. Saad nito. Salamat. Matipid na sagot niya, sabay aalis na din. Sa unang sahod niya ay ginamit nila ang pera para makapagpatayo ng maliit na sari-sari store sa bahay. At ang tatay naman niya ay tumigil na sa pagsasaka dahil panay na ang pananakit ng likod nito. Anak, salamat sa pampuhunan ha, saka sa ekstrang pera pa para panggastos. Saad ng kanyang ina. Nay, wala po yun. Kulang pa po yan. Hayaan niyo po, sa susunod kong sahod, bibili naman tayo ng sidecar. Napaparentahan natin para doble po ang pinagkakakitaan niyo ni tatay. Saad niya. Di nagtagal, ay tumaas pa ang posisyon ni Shera sa trabaho. At tumaas rin ng triple pa ang kanyang sahod. Kaya naman naipaayos na niya ng maganda ang kanilang bahay. At mas napalaki pa niya ang kanilang tindahan na kung dati ay sari-sari store lamang, ngunit ngayon ay isa ng grocery store. Masasabi ni Shera na ibang-iba na ang buhay nila ngayon, kumpara sa noon. Dahil ngayon ay malaya na silang kainin ang anumang nais nila at bumili ng mga bagay na hindi na pag-iipunan pa dahil may extra na silang pera. Hindi na rin nahihirapan ng nanay at tatay niya dahil ito na rin ang nagmamanage ng kanilang negosyo, kasama ng 10 tricycle at 16 na sidecar na pinaparentahan. Katulong ng mga ito ang kanyang mga kapatid na kasalukuyang mga nag-aaral sa kolehiyo. Natameme na lamang ang kanilang mga kapitbahay na panay husga at pangungutya sa kanilang pamilya noon. Hindi sila makapaniwala na magagawang iahon ni Shera ang kanyang pamilya sa kumunoy ng kahirapan.